Europe ngayon, China, Israel, ah, Russia declaring now, starting na raw ang World War III. So, tingnan natin ang mga susunod na pangyayari at hanggang may pagkakataon po tayong mag-alay ng ating mga buhay sa Panginoon at yun pong italaga ang mga matutunghayan na mga nalalabing panahon na po natin sa mundong ito. And yes, ano bang mga bagay na pwedeng makapagpatigil sa atin, makapaghadlang, sabi nga, sa iba't ibang aspeto. Kaugnay lagi ng pinamamanik ni Pastor sa ating pananampalataya. Kasama na po ang sakasakali, makakapanood, makakaugnay sa amin, baka yung timetable ni Lord sa inyo rin po na makakapanood sa aming YouTube channel. Bahagi ng pagpapahayag namin sa iba't ibang kapatiran, sa iba't ibang lugar, kanya-kanyang katatayuan, kanya-kanyang antas ng pananampalataya. Hoping yung mga magulang, yung mga anak na wala pang 11 years old, okay kayo, assured kayo ha, na pag biglang dumating si Lord, sama-sama tayo. Pero yung 11 years old up, yung 12, no? Yung 12 up, better be na papaunawa na natin ang kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi klaro yan eh. Tapos yun namang mga, yun nga, ulitin ko doon, emphasize si Pastor doon sa mga binigyan na ng pagkakataon, kung kayo po ay mga anak-anak namin, developmental, dalangin namin, talagang namamaximize nyo na rin ang inyong pananampalataya sa Panginoong Jesus, no? Hindi dahil, go ahead ma'am, hindi dahil sa anumang aspeto, dahil yung panahon ay very imminent. Maraming posting. Natatouch nga ako, may bago tayong kapatiran eh. Ang mga posting niya, pahalagahan nyo ang inyong mga tatay, inyong mga nanay. Diba? Hindi nyo kayo iiyak pag namatay na, pag wala na. At babatiin nyo na lang ng blessed birthday, tatay sa nanay, sa heaven. Diba? Yung mga ganong posting, kung ano-ano. But, kagalakan nyo ni Pastor, I pray yung ganong baguhang kapatiran ay magpapatuloy. Yun yung aking ididiin ngayong umaga. Doon sa adikain na yun ng pananampalataya. So yung mga typical ditong developmental, yung iba naman experiential, yung iba naman in crisis ng kumilala sa Panginoon. So paulit-ulit si Pastor dun sa tatlong yun, di ba? So sa mga developmental natin, I hope kahit sa panganay, si Ishi, di ba? O si Pastor, dumaan din dyan. Kaya nga sabi ko kanina sa pep talk, prelude, kahit ako po patuloy na nagproseso kami, relasyon namin ni Sister Michelle sa aming mga anak hanggang sa mga oras na ito, amin pong minamabuti na italagad na lang sa Panginoon. Totoo din po yun, mga magulang, hindi natin mapipilit ang ating mga anak, no, sa ating pananampalataya. But I hope sa pamamagitan ng paggamit sa ating lahat, lalo na ngayong umaga, itong maging sigurong panalangin natin, no? Siguro isang magandang prayer. Maraming lesson sa prayer. Pwedeng gamitin. Maraming pwedeng hingiin sa Panginoon. Siguro, pakisabi sa mga katabi natin, kasama sa bahay, isang magandang panalangin siguro ay patuloy tayong puspusin ng Panginoon ng Kanyang banal na Espiritu. Kasi, yun at yun lamang ang patuloy na gagabay, magpapaunawa sa atin, magpapaliwanag sa ating mga kaalaman. Siyempre, patungkol yun lagi sa salita ng Diyos. Walang ibang basihan. Kasi marami rin gumagamit nga ng Bible, kahit si Satanas gumagamit ng Bible, di ba? Pero, tignan natin kung nasa tama bang gabay, kaparaanan ng Diyos. Ang mga nagpapahayag na yan. Sama niyo si Pastor doon. Kaya nga I really am thankful as I move on
sa aking paglilingkod, 35 years in the making, napaalalahanan din ako ng Panginoon dahil sumasagsag na po ang mga pangyayari sa huling panahon. Mga intindihin, literal lang small things na intindihin patungkol sa ministeryo, patungkol din sa mga dapat na pang-espiritual, katatayuan ng mga kapatiran. Ang mga lingkod po ng Diyos, hindi ako magiging bias, titignan nyo yan. May mga batayan yan kung sila talaga ay naroon sa pagkakahirang ng Diyos, no? Sa tamang paraan. Kasi marami na ngayon, hinihirang-hirang na lang nila sarili nila eh. Ano ang tawag doon? Bayang magilo sila. Lupa ka ng hinirang, di ba? Parang ganun. Sarili lang nila, hinirang nila maging pastor-pastoran o maging lingkod daw ng Diyos. Marami yan. No? Marami yan. Ang galing lang sa Bible school, biglang naging pastor na. Hindi po yun ganun basta-basta. No? Ang Diyos po ang humihirang ng panahon, pangyayari, at ayon sa kanyang kalooban. Marami po kayong matutunghayan yan sa Bible. Nagbibigay akong background dahil kasi ayokong maging bias. Kasi this morning, kayo po yung mag-a-assess patuloy kay pastor bilang inyong pinagkakatiwalaan. Pang-espiritual po ninyo ang nakataya. Laging paalala ni pastor yan. Pang-espiritual po ninyo ang nakataya kung paano, sino ang inyong pinagtitiwalaan sa pangangalaga ng inyong mga pang-espiritual na buhay. Kasi nga po, liban sa Diyos, siyempre, andiyan naman yan sa mga nagtitraining, God, His Word, and siyempre yung gabay ng banal na Espiritu. Yun, balik ako dun sa issue na yon. Kasi it's our last Sunday, sa inyo pong mga tahanan, ihanda nyo na po ang mga inyong oil, no? Kasi every last Sunday, nire-emphasize natin yung kahalagahan ng empowerment of the Holy Ghost, symbolically of the anointing of oil. And then, yun nga, medyo nakakalungkot kasi pag hindi talaga maalam, no, sa salita ng Diyos, marami po ditong pag-aaral. Kaya nga, I really hope, again, as I would expound, there are a lot din po ng ways to communicate the Word of God. Meron dyan, yung tinatagwiri ang chapsuy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Meron dyan san-san lang hinalukay ng mga cabinet, ng mga commentaries, mga internet, at hindi po talagang tunay na niluto. Kaya nga dito sa atin, ang sasarap ng luto dito sa ating pong ministeryo, no, hanggang hapon, mga merienda, masasarap po ang mga sahog o mga ginagamit na mga paraan ng pagluluto. Kasama na po doon yung mga pawis nila, ginagano nila yung pawis nila doon sa mga niluluto nila. So, sumasarap po. No? So, iba-iba yun eh. So, ganun din po ang mga lingkod ng Diyos. Yung pawis namin, yung puyat namin, yung pagod namin, para lutuan kayo ng pang-espiritual na pagkain, no? Dalangin namin, magiging kalusugan po ninyo. Hindi lang kayo para mabusog. Madali po kasing mabusog eh. Pero ang tanong, yung kinain po ba ninyo ay magiging kalusugan ninyo? Kaya nga, yun yung malaking kaibahan doon. So, I speak now today, kaugnay nung aking pagkakahirang, paglilingkod, kasi I'm really maximizing my days, my time. May edad na rin po si Pastor, may kapaguran na, may nararamdaman na rin. And I'm trying my very best na magampanan yung ipapahayag ko sa inyo ngayong mensahe. No? Hanggang saan ko kakayanin, I knowing, hardest calling ito, holiest, highest, mga ano yan privileges na meron ng isang tinawag ng Panginoon. So, magpapa-reassess lang ako sa inyo kung I would be one of these mga binabanggit dito sa Bible kasi to aware you, no, na ongoing, your pastor needs your prayer sa aspeto na yon nito, pag sasaluhan natin. Ano po ba yan, Pastor? Well, again, ang buhay po Kristiyano ay hindi natatapos nang tayo'y maligtas. Tandaan po natin yan. Tayo po ay kasama ng tawag na yon ng Diyos ng kaligtasan
tayo po'y tawag maglingkod. Okay? At someday, tatawagin niya tayo para magsulit. At maririnig ba natin yung, well done, good, and faithful servant. So, again and again, yung concept noon, yung aspect ng being a servant ay napakalawak. So, again, sa kanya-kanyang aspeto ng katatayuan sa pananampalataya, yung antas ng pananampalataya, nananalig ako na makakapukaw ako sa inyong mga katatayuan pang-espiritual. Okay? So, kahit ang children ministry, I really hope and pray kahit yung monthly ninyo sa aspeto ng mga ginagampanan ng mga tagapagturo sa children ministry ay makakaugnay. So, I would try my very best lagi, lalo na dun sa may level na, yan, si Ishi, yung mga nakakapakinig na kay Pastor, sila Ezra, sila Jewel, sila Matt, sila Jan. Kahit bata pa kayo, mga anak, I hope this morning, merong isang ilustrasyong magbibigay din sa inyo ng matatawag nating encouragement or katotohanan. Ang ganda nung paglilid ni Sister Darlene sa atin kanina. Anak, God bless you. Mahal ka ni Lord kung ano man yung iniiyak mo kanina. Umiiyak ka ba dahil kinabahan ka o umiiyak ka dahil may mga problema sa bahay? Kasi bahay ang binanggit niya eh. Mga problema sa bahay, iwanan. So, kung ano daw laman ng puso, lumalabas daw yun sa labi eh. Di ba? So, sige anak, kung ano man yung problema mo sa bahay, iwanan natin. But anyway, kanya-kanya sitwasyon. Si Pastor, I have my own. Alam niyo yun, dami kong pinagdaanan eh. In my 35 years. No? Iba-iba yan. Pang physical, pang lahat na. Yan hanggang ngayon, hanggang sa apo, napalalakihin pa namin. 2.5 po siya ngayon. Today, kung nagluluksa si Sister Ellen ng 28, kami nagdiriwang ng 28. No? At least nakakalahating taon na naman si Aya. 2 years and 6 months. Ngayon yun, 28. March 28 yan eh. So, ano yung mga kakaharapin ng ministeryo pa natin, preparatory, hoping, abot pa tayo ng anniversary, na ba? Pinirepare na namin kayo, nire-ready na namin kayo sa eventuality. As I have said always, the Lord is coming soon. Hindi tayo, dito yung circle of life lang ha. So, Pastor, what is for us, yung mga katulad namin nila Ishi, na ganun pa lang ang level nila, yung mga bata, no? Well, we are assured. We have this eternal life with God. Ayan. Mga anak. So, no worries. Whatever would transpire sa world history, we will be with the Lord. Okay? Kasi, meron pong isang word na binitawan siya bago siya umakyat sa langit. Bago siya nag-alay ng kanyang buhay. And again, I speak sa mga nakikinig sa amin pertaining to the Word of God. Hindi sabi-sabi ni Pastor Ed. Nag-prelude lang po ako ng mga backgrounder, ng mga aspeto dapat ng kaalaman, no? Ng isang, hindi lang isang lingkod ng Panginoon, but isang mananampalataya. Kaya nga, gine-generalize ko lagi ang approach, kahit sa baguhan, sa kayo pong mga baguhan namin, sa aming FB Live, kahit sa matatanda na sa pananampalataya, maging reminder sa atin, yung halaga ng buhay. May mga idea na ganito eh. Meron ako, kasi nagbe-breaker din ako eh. Tumitingin ako ng mga current events, tumitingin ako ng mga matatawag nating pinagkakaabalahan ng tao. Ayun nga, yung 6 na ban, yung mga Nepo babies, may bagong kanta na, parang ganon. Kung uso ngayon sa mga Reels, yung mga crocodile, may napakita nila doon. Kung ano yung mga trending eh, tinitingnan ni Pastor yan. Tapos sa mga Reels, nakakakita din ako. Meron doon, trending daw ngayon yun eh. Palagay ko maraming nanonood ngayon nun. Kasama na si Pastor doon.
Sinusundan ko yung events kasi kung kailan sila na in love, ngayon may sakit yung guy. Yan, titingnan ko yung mga sino yung nanonood. May sakit at paano nila tatanggapin. Yung guy, sacrificial. Break na tayo kasi ayokong makita kitang iiyak pagdating ng panahon. Diba? Yung mga ganong kwento. Then, other side, ang sabi nga, magsasacrifice siya para maka-move on ka na sa buhay mo ng kasi ako'y mamamatay na. Yan. So, mga kwento bang buhay? Which is, alam nyo, kung ganun si Lord, tandaan nyo to, yung cue point ko dito, kung ganun si Lord na nagsakripisyo lang siya sa buhay, tapos sasabihin niya sa atin, break na tayo. Di ba lang naging kabuluhan yung kanyang naging kamatayan? No? Kasi typical yan vice versa yung mga kwento na napapanood ninyo. Meron naman talagang magsasacrifice, magtsatsaga. Sabi nga, mga pangako na, ewan kung magiging makatotohanan. Pero pag, sabi nga dun sa isang health issue, pag tumatanda na daw, yung love-love daw na yan, hindi naman daw totoo Diba? Sa mga mag-asawang relasyon. Kaya nga, ang batayan diyan yung Church of Ephesians, di ba? Ano sabi doon sa 7 churches? Anong kasalanan ng Epeso? Dumating ang panahon na nanlamig na sila sa pagmamahal nila sa Panginoon. And marami ng Christians ngayon na ganyan din. Nanlalamig na sa pagmamahal nila sa Panginoon. So, Pastor, anong gusto mong ipaunawa sa amin ngayong umaga? Well, hikayatin ko po kayo sa isa lang napakasimpleng pag-aaral. Ugnay sa ating anointing of oil. Yan. Dami nang naging ilustrasyon Yung cellphone nyo, et cetera. Paano nyo i-charge yan para mapanatili, di ba, na magagamit. So, yun yung pinakang isang idea maganda tayo, marami ng commercial, daming commercial Matagal ko na ginamit yun, yung unggoy na klembang ng klembang, yung commercial na yun, di ba? It will last longer daw, di ba? Ang klembang ng klembang na unggoy. Dami na yan may isa pang sigurong dating sumikat. Yan, mga mahilig sa kape. Siguro alam to nila Ma'am Sandra. Saan ka bumabangon, Ma'am Sandra? Diba? Diba? Mga ganun. Mga queuing ba ng dahilan sa buhay. No? Well, tayo pong nasa Panginoon ay isang katotohanan ang ipamamanik lang ni Pastor. May mga doctrines na taliwas Kaya nga, si Pastor, I hope mas makilala niyo pa ako pagdating sa mga kaalaman. Isang araw, may biruan lang man yun, sa mga katulad nung binanggit ko. At tandaan natin yun. Ang Diyos po ay nagsakatawang tao para tayo po ay iligtas. Yun ang maging solusyon sa impyerno. At kinailangan ng Diyos, paulit-ulit si Pastor doon, malapit na namang magpasko, may panganak, magsakatawang tao. No? At ang sinasabi lang ng Bible, ang Diyos lang ang magsasakatawang tao. Wala akong alam doon na kung ano pa man. May biruan kami ng isang brethren isang araw. Nagpapatawa kami. Gusto ko rin yun kasi para natitignan nila yung tayo ko sa kaalaman. Ngayon, meron daw isang magaling na mangangaral. Sabi ko, nung tinanong niya, Pastor, bakit ganun yung doktrina niya? Sabi ko, possible yan, baka na AI na bago na yung nilalaman, or kung siya man yan, nung panahon na yon, may na-miss out lang siya. Ayoko naman siyang i-prejudge. May na-miss out lang siyang idea. Di ba? Kasi, totoo yun yung sinasabi kong, ang tao lang po, ang inalayan ng Diyos ng kanyang buhay para tayo po'y mailigtas. Klaro po yan from the onset.
naging katuparan, and meron din mga aral ng Diyos sa iba't ibang aspeto ng Biblia na pwede rin naman nating tunghayan, paniwalaan. Yan. Katulad niyan, ang issue namin kasi, may isa daw magaling na mga ngaral dati na ang mga paborito daw nating alaga, may mga alaga tayo lahat, di ba? Pets, di ba? Ay meron din daw, somehow, hindi naman niya sinabing makikita natin sa heaven, but sinasabi niya na meron ding aspeto ng pangyayari. Binibigyan niya ng pag-asa yung nakikinig sa kanya na possible, someday, makikita natin ang ating mga alagang yan sa langit. So, what do you think? So, kayo na yon. Magiging direct to the point na si Pastor. Ang tao lang po ang paruroon sa langit. Yes, may mga aral na mababasa tayo hanggang ang hayop po hanggang sa Great Tribulation lang. Jeremiah, Isaiah, nababait ang mga leon, babait ang mga cobra, makakalaro ng bata yan. Doon sa Millennial Kingdom. Pero pagdating talaga doon sa Revelations 21, hanggang saan man, wala na kayong makikitang uri ng hayop. Meron na po doon mga prutas lang nakakainin natin someday, symbolically speaking. Pero hindi ko alisin na God is omniscient. Kung kayo may mga mapagmahal sa inyong mga alaga, pwede naman yung idea na ang Diyos ay may nilaan sa kanilang lugar. Pero may big question mark pa rin eh. Alam nyo ba na, ulitin ko lang to ha, itong doctrine na ito. Nang likayin ng Diyos ang tao, tandaan nyo po, katawan, diba? His image and likeness, so ang Diyos ay mandun siya sa kanyang mga katatayuan, 1 Thessalonians, katawan, spirito, at soul. Yung soul. Yung sa Tagalog, actually, minsan nakakamalian yung soul na kaluluwa eh. Ang soul po na binabanggit, kaya nga, love the Lord your God with all your might, soul, spirit, and strength. Yung soul, yun yung mind, pinag-aaralan niya natin sa WTP, yun yung damdamin, yun yung masakit pag nasusugatan ka, yan yung soul. Body, physical. Pastor, saan yung spirit? Yan po yung Holy Spirit na tinanggap natin muli nang tanggapin natin ang Panginoon. Dahil sa Old Testament po, yan po yung nawala kay Eva at Adan. Kaya nga dating nagmensahe ako sa inyo na ang tao, mula nang mamatay yung Spirit of God na yun na inihinga kay Eva at Adan, naging zombie na lang. Ano yung zombie? Katawan lang at saka nabubuhay sa emosyon ang tao. Kaya kinailangan ng Diyos mag-alay ng kaligtasan sa Panginoong Jesucristo para matanggap ng sino man, ito na po yung ang tinatawag ni Pastor lagi, media of revelation. Huwag po kayong babatay lang lagi ng Old Testament na doktrina. Meron po yan pagpapatuloy ng mga pag-aaral, no? Like the likes Ishi, 'di ba? You're now senior high na, 'di ba? Ishi oh. Before you were just kindergarten, 'di ba? Oh. So you have to go to that level, ha? Meron pong dapat tayong mararating sa ating pananampalataya. Hindi po tayo laging grade 1 lang ang natapos ko, no read, no write ako. No? We have to, on that aspect, much more sa spirituality po natin. Now, I speak here of some ideas na gusto ko ipakita. So, from the onset, kasi madaming mga ngaral ngayon kung ano-ano binabago sa Bible eh. Ang liwanag ng Bible, do not add, do not subtract. Okay? Revelations 22. Proverbs, ganun din. Do not add, do not subtract. Subtract. So meaning, yung idea na yon, hindi pwedeng dagdagan, hindi bawasan, mamananatili ka doon sa katotohanan sa tamang paggamit. So, kung ang aral sa lumantipan, gagamitin ng isang religious group, kaya sila nakukulto eh, kasi lumantipan yung kanilang binatayan lang. Yung bawal
ang sugpo, masarap ang sugpo, di ba? Yung bawal, yung ganito. Sa bagong tipan, lahat na ng pwede mong ipanalangin, yan ay ililinis. Hindi na issue dyan yung kinakain mo. Ang tinitingnan sa bagong tipan, yung puso natin. No? Hindi yung mga kinakain natin. Pero literally, syempre, meron naman talagang, hindi naman para dapat dating kainin. Yung daga, ahas, hindi naman talaga para yun kainin. Okay? Kasi ang sabi ng Old Testament, ang mga pwedeng kainin ito. Okay? Pero hindi nagbabago yun. So, either ways, kung ano yung kinakain mo, yun, Pastor, para saan yung lumang tipan? Ulitin ko po ang tamang hermeneutics. Para po yun, aral yun, sa bansang Israel. Na tinitignan ng Diyos, paano sila makakasunod? Huwag kang hahawak ng patay, huwag kang kakain ng may kaliskis, huwag kang ganito. Para tinitignan ng Diyos, nung lumang tipan, ang bansang Israel na kanyang pinili. Pero hindi yon para aral ng iglesia. Ang bagong tipan po, kahit sino kayong theologians, kung gusto niyo akong makaharap, ang bagong tipan ay iglesia na po niya. Meron na siyang mga aral para sa kanyang iglesia. Okay? Ang aral ng lumang tipan para sa Israel. Pero historically, meron lang tayong pwedeng matunghayan na mga katotohanan pa din. Kaya kahit nga ang Sabat po ay para sa bansang Israel. Pero pag dinala mo sa bagong tipan, sa tama na namang hermeneutics kaalaman, spiritual na po ang kahulugan ng Sabat. It's your rest day with the Lord. Andyan po yan sa Korinto. Mababasa nyo yan. No? 1 Corinthians 10 to 14. Kompleto po yan, mga paliwanag nila Apostol Pablo. Kasi, nung panahon na nila ng iglesia, nandun na po ang isang katotohanan na lagi kong binabanggit. Namatay na si Kristo. Nariyan na po ang pagkakataon ng pangunguna ng Banal na Espiritu. Nandun sa lumang tipan, hindi pa ganoon. Okay? Then, ano po yung sabi ni Pablo sa mga tiga-Korinto, 1 Corinthians 2, we have now the mind of Christ. And ang bagong tipan po, nakumpleto na ang kanilang mga scrolls, pamamagitan nila Pablo, no? Ang kanilang pangangaral. So, yung malaking kaibahan ng lumang tipan sa bagong tipan, gusto ko pong i-re-emphasize sa inyo ngayong umaga. This morning, medyo yung heart ni Pastor kasi, I pray, nag-historical ako sa mga buhay natin. I hope kung matanda ka sa pananampalataya, magiging makabuluhan nitong paalaala na ito. Ngayon kung bata kayo sa pananampalataya, boring, inaantok kayo, it's okay. Hindi naman talaga para ipilit eh. Pero ano bang focus lang ni Pastor ngayong umaga? Baka kaya wala kayo nito. No? So sige po. In John 14, ito yung outright na biniro ko yung kamanggagawa na yon. Mas paniniwalaan ko yung Bible kaysa sa sabi-sabi. Kasi meron isang doctrine na wala na daw dapat yung James 5. Kasi ang anointing of oil daw, mamaya kasi mag-anointing of oil tayo eh. Para lang daw yun sa mga hinihirang na hari at saka mga pari at mga propeta. Punitin nyo na yung James 5. Ipapaunawa ko po ngayon yung pag-uugnay ng mga aral. No? So, napaniwala yung isang pastor-pastora na wala na daw ngayong anointing of oil itong ginagawa natin. Kasi yan daw lang ay ginagawa sa mga hinihirang na hari, pari, at saka propeta sa lumang tipan. Tama yun. Ginagamit yun sa lumang tipan para sa pag-anoint. Kahit hindi nga lang pare, hari, at saka propeta eh. Kahit yung mga gamit sa tabernakulo, di ba? Kaya nga may oil sila dun eh. Ano ba ang purpose ng oil dun sa lamp? Yan, okay? Para magpatuloy doon sa Holy of Holies, yung apoy ng mga lampara na yun. Ha? Malaking simbolo yun eh, na gagamitin din natin maya-maya sa ating mga buhay Kristiyano. Now, baka pwedeng siguro, bakit nga si Pastor nag-prelude ng medyo
at hindi pa binabanggit yung dapat na pag-aaral. In John 14, again, babalik ako sa pangunahing puso ni Pastor at pakitanong ito sa mga katabi natin mamaya. I hope nandun yung magiging katotohanan. Ang nilalaman po ng John 14 sa mga habili ng Panginoon, pag alis niya, mananahan sa atin ang banal na Espiritu. Yung third person. Okay? Mananahan. At ano ang gampanin niya? Hanggang chapter 16 yan. Basahin niyo na lang. Hindi ako doon tututok sa mga ano yung gampanin ng Holy Spirit. Pero may tututukan lang po akong idea na napakahalaga. Kasi pag hindi po, sabi nga niya dito, verse 17 ng John 14. Ito yung key verse ko, Ma'am Jane. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Nung time na yon talagang kahit ngayon ay makatotohanan na hindi pa tinatanggap ang Espiritu ng katotohanan, that is the Holy Ghost, when you receive the Lord Jesus Christ. Because it seeth him not, neither knoweth him, but you know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Pakitignan ng inyong mga katabi. Nasa sa inyo po ba? Ang banal na Espiritu. Kasi ito po yun. Si Pastor, for the past 35 years, maliban pa po yung sa 6 years ko, so 41 years na po ako na nasa Panginoon. Ano po ang nagpapa-energize sa akin? Ano po yung patuloy na nagpapalakas sa akin, kahit pang-pisikal, kahit pang-emosyonal, at lalo-lalo na pang-spiritual? Ito po yun. Yun po yung pribilehiyong meron tayo. Ngayon, kasi last Sunday, kaya natin ginagawa ito last Sunday, yung anointing of oil, para sa first Sunday, panibagong buwan, yes, wala pa naman perfect Christian. Lagi naman sinasabi ni Pastor yun wala pang perfect Christian. O, kayo nang nakaka-assist ulit ng isang buwan ninyo, kamusta ang inyong invisible flowchart? Ngayong bang buwan ng Setyembre, mataas ba ang for God's glory? Konti lang ba ang binaksak ng not for His glory? Tumaas ba ulit ng for God's glory? Mas mahaba-haba, pataas. Konti lang ang baba, tapos pataas. Or konting taas, malaki baba. Konting taas, malaking baba. Konting taas, malaking baba. Kayo na nakakaalam nun, di ba? Ng inyong mga flow chart, no? Bilang Kristiyano. Okay? Kaya kailangan talaga, define natin yun yung mga ganung katatayuan. May mga counseling ako, Pastor, bakit kaya nakaganon sila? Paulit-ulitan si Pastor doon. Mga nag-FS, either mahina talaga ang pundasyon, or maganda naman ang training, lalo na dito nag-training sa Holy and True Christian Fellowship, pero later times, ano yung kinakabaksak nila? Nagpabaya. Okay? Mga nagpabaya. Hindi nila minintain yung dapat na katatayuan nila sa Panginoon. No? Kaya nga, hopefully, I have the say sa mga pinapaunawa kong ito. Dahil, sabi ko nga, 35 years na ako, hindi pa naman po ako napapatungban ng dyablo. At patuloy po ako na naririto, nakatayo. No? Bilang isang, let me say this. The Spirit of the Lord has anointed me today. Sino ako sa umagang ito? Ako si Pastor Ed. But I can use that word ni Lord Jesus Christ. The Spirit of the Lord has anointed me. Okay? When I say anointed, ayan, dito na si Pastor. Paki-double check ang mga sarili. Pakitanong ang mga katabi ulit. Kapatid, anointed ka ba? Pakitanong ang mga katabi. Kapatid, anointed ka ba? Sige. Kasi, ito din ang pakisabi sa mga katabi.
makinig tayo ngayong umaga para matutunan natin ano bang ibig sabihin talaga ng anointed. Yan. Okay? Kasi madalas ginagamit yan eh. Oh, galing ng singer namin dito. Mga anointed ang manggagawa namin. Kaya nga biruan dito kanina umaga. Mga puspos yung mga yan. Kasi nagtataka si Sister J, pagdating niya, tahimik eh, di ba? Oh, mga anointed yung mga yan. Mamaya, titingnan natin sa mas malalim na pag-aaral, ano ba ang meaning ng anointed. Well, in the Hebrew word, yan, anointed means, in two terms, Mashiach, M-A-S-H-I-A-C-H, meaning Messiah. Messiah pertaining, of course, to our Lord Jesus Christ. That is a noun. But if you use it in verb form, there is this Mashiach. Pagkasabi, Mashiach ka ngayong umaga, kapatid. M-A-S-H-A-C-H. To anoint, yan. To smear, or to pour oil. Concept of ritualistic act of pouring holy oil sa Old Testament to consecrate someone for a specific purpose sa mga hari, sila Samuel dati, lahat yan, si David. Specific purpose such as I have said, yung mga hinihirang ng Diyos for a what? A specific purpose nga. Then, there is this now, this divine selection. Pinili ka. Kaya nga katulad ni Moses, katulad ng mga ginagamit ni Lord na spiritual leaders, katulad ni Pablo. Kaya double check niyo yun, ha? Para kasama si Pastor doon, check niyo kung talaga bang I am an anointed of the Lord. Baka kasi pinaglololoko ko lang kayo dito. No? Tulad ng mga nangyayari sa tabi-tabing mga churches dyan. Kung ano-ano mga pinagpapangaral ng mga mangangaral nila. Tignan nyo yan, sabi ng Matthew 7, tignan nyo yan sa 1 Timothy 5 at 3. Yung bang katatayuan ni Pastor nandoon sa pasok doon sa mga kwalifikasyon ng isang lingkod ng Diyos. Kasi marami ngayon eh. Pag tinignan mo lang yung pamilya nila, hindi talaga qualified eh. Pag tinignan mo yung mga aral nila, hindi din talaga. Although yes, walang perfect. Pero again, ano ba sabi ng John 14-16? If you have the Holy Ghost, He will guide you. He will lead you. Ha? Makikita niyo yung bunga, sabi ng Galatians 5. Makikita niyo yung bunga ng buhay ng mga nagsasabing sila ay mga lingkod ng Panginoon. So I go back lang, what is the true meaning ng anointed? Besides you are chosen, no? But here, in the New Testament, very clear na though it is now being filled with the Holy Spirit to empower believers for service. Yung pala yun. Ito madalas kaya nawawala ang commitment. Nakakalungkot nga eh. Kasi sa Psalms 105, very clear yun. Hindi namin yung para gamitin touch na may anointed tulad ng ginawa ni David. Kasi once na hinirang ng Diyos yan, ang Diyos ang nakakaalam. Okay? No? Kung siya ay nag-fall man, ang Diyos lang din nakakaalam ng timetable ng isang leader na yan. Pero, ang tanong ko muna, lahat ba ng mga nagpapastor-pastoran na yan ay anointed talaga? Pinili ba sila talaga ng Diyos o pinili lang nila yung sarili nila? Ha? Kasi tingnan nyo yung pinagdaanan, yung history ng isang lingkod ng Diyos. So, you know me, from the onset, kahit yung mga lumaki na sa akin, na paano ako nagsimulang magpastor, no po, hanggang sa oras na ito, I stand as your pastor. Hindi po ako biased doon. Kaya nga,
ako ang ginagamit ko ilustrasyon ngayong umaga. Tingnan niyo po yung aking pinagbabatayan lagi kasi from the Lord Himself, very clear, yung Old Testament, yung anointing of oil, is a symbol na binibigyan ka ng what? Ito po yung tatlong bagay doon na maganda. I hope it is a ceremonial application which, sabi nga po dyan, symbolize God's presence, favor, and authority. I hope makikita nyo po yon sa mga lingkod ng Panginoon. No? Kung nasa kanila ba yung mga katangian na yon, yung presence of God, yung favor of God, and yung authority. No? Na gumampan, magpatupad. Kasi marami po yung mga verses dito, hindi ko na lang yun ni Sister Jane, napakadami. No? You will see them, this will empower believers for service and to signify their spiritual transformation through Christ. Yung typical na binabanggit. Pakitanong ulit ng mga katabi. Kapatid, lumago ka na ba? Bumunga ka na ba? Kasi last Sunday naman ngayon para magsisi tayo bago tayo mag-breaking of the bread next Sunday. Or, bonsai ka pa rin. Ayaw mo pa rin magsisi. Takot ka sa asawa mo. Takot ka sa ganito. Takot sa ganon. Diba? Mas gusto nyo pa rin yung paraan ng mundo. Ito na binigay na ng Diyos to. And Ephesians 1:13 to 14. Ilang verses lang to, Ma'am Jane? Okay? John 20:22, Acts 2:2. Book of Acts, yung typical na binabanggit birth of the church, Acts 2:2. Kasi doon yung empowering of the Holy Spirit. Pero in John 20, pansinin ninyo, hiningahan na sila ng acceptance of the Holy Ghost. Then, yung empowering, so sige, i-rejoinder lang natin mga sarili natin ngayon kasi kailangan na natin itong maunawaan Maraming nagsasayang ng kanilang pananampalataya Mga anak-anak namin, I hope makinig kayo. Baka panahon na, no? Magamit kayo. Hindi lang dahil He dwells in us, but anong purpose pala nun? Gagamitin tayo Okay? Kaya nga, I am blessed pag may nakikita akong mga bagong kapatiran, nagkukumit. I hope hindi sila titigil, patuloy silang mapupuspos ng banal na espiritu. And very simple yung idea na gusto lang i-present ni Pastor ngayon. Kahit sa Acts 8, klaro na napakahalaga ng anointing of the Holy Spirit. Kasi pag hindi po, merong Christian sa Acts 8, di ba? Basahin nyo na lang yung sa Acts 8. Kinailangan silang ipag-pray over para kasihan ng banal na espiritu. Merong ganyan. But those are symbolicals ng time na yon. But anyway, gusto ko lang i-emphasize, Pastor, kailangan ba tayong umarte katulad ng mga extreme na churches? Yung mga nagsasyalalala. Pakibasa nyo na lang yung 1 Corinthians 14 hanggang 16. May kanya-kanya tayong gift. Kung salamat, so far, wala tayong OA na ganyan dito, na nagsasyalalala. Kasi dapat may mag-i-interpret. Di ba? Sabi naman ng mga conservative churches, hindi na uso yung speaking in tongues. Basahin nyo rin ng 1 Corinthians 14. Ano sabi ni Pablo?
huwag niyong ipagbabawal. So, nandyan lahat eh. Sigun lang sa inyong pagbabasa. Sigun lang sa inyong paniniwala. But here, the Lord is declaring in verse 17, ito yung sinare ko dun sa isang brethren isang araw. Mas paniniwalaan ko yung sinabi ng Panginoong Jesucristo kaysa sa sinabi nung kusinong mga magaling na mga ngaral. Or, better be, i-compare ko sa sinabi ng mga outstanding na mga lingkod ng Panginoon, si Pablo, di ba? Mas papaniwalaan ko yon. Di ba, minsan minisayayan ko na kayo ng ganitong paghahambing. Ginamit ng isang iglesia. Wow, kaya kami oneness kasi sabi ni Pedro, baptize in the name of Jesus. Na-miss ano yun? Interpret. Yes, when you are baptized in the name of Jesus, automatic yun na tinatanggap mo ang kalinisan mo, kaligtasan mo sa Panginoong Jesucristo. Pero it doesn't mean literally sa pangalan lang ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Maliban kay Pablo, binabanggit niya, the Father, the Son, the Holy Ghost. Balikan niyo Matthew 28. Sino papaniwala natin? Si Pedro? Ano sabi ng Matthew 28? From the very words of our Lord Jesus Christ, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. And prophet etc. Ha? Tama ba? Oh. Okay. Ha? 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 May mga utak naman tayo lahat eh. Bakit ba napaglululoko tayo ng mga ngaral na ito? Ito yung Bible, oh. Kita yung push ko sa inyo. Ito yung Bible. Ano yun nyo, tignan nyo. Ba't ako maniniwala sa pastor-pastora na ito? Ito yung sinasabi ng Bible eh. Wala na daw anointing of oil. Para lang daw yan doon sa mga hari, pare. Yes, tama, sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan, may James 5. Punitin nyo na lang yan, James 5. Para ba yung Christmas, magpapasko na eh. Diba? Wala daw Pasko, sabi ng mga di wag sila tumanggap ng 13th month nila. Diba? Kasi walang Pasko. Yung 13th month, pang Pasko yun eh. Tanggalin din nila yung Luke 2. Matthew 2, tanggalin nila pag walang Pasko. Kung ayaw nilang ng regalo, kay Pastor Ed nila ibigay yung regalo. At may ibibigay ko sa mga mas nangangailangan. I pray nakikita niyo yung insight na yon. Tignan niyo yung salita ng Diyos. Mas ito ang paniwalaan natin. Sa tamang paggamit. Kasi kahit si Satan, sabi nga dun sa Psalms, di ba? Si Satan, kaya niyang gumamit ng Word of God eh. Babalukturin niya, kukulangan niya, dadagdagan niya. Kaya be aware. Ito ang gampanin ng Holy Ghost, mga kapatid. Iga-guide niya tayo, palalaguin niya tayo, pabubungahin niya tayo. And, yes. Kaya nga yung anointed one, si Jesus Christ yun. Pero, Pastor, tayo ba on that concept? Again, gamitin ko yon kasi may mga nagsasabi, ang anointed lang daw si Jesus Christ. Sorry po, klaro yan eh. Meron ako isang papaunawa dito. 1 John, sa isang nagmamahal sa Panginoon, di ba? Klaro itong sinabi niya dito sa 1 John. Verse 27, but the anointing which ye have received of Him abideth in you. So, alam niyo na ba ito? Nabasa niyo na ito? Na may anointing kayo kay Lord? No? Pero sigun yan sa inyong paggamit. Okay? Verse 27 yan ng 1 John 2. Then, sabi niya dito, ye need not that any man teach you. Yun na nga yun eh. Ang daming nalilin lang eh. Bagong programa, bagong G8, G8, G9, G11, kung ano-ano mga G na yan. Gago kayo. Diba? Diba? Pastor, bigat yung mga words yung last week. Tarantado. Ngayon, gago. Englishin niyo po yung mga words na yun.
Di ba? Tarantado is stupid. What is GAGA? Hypocrite kasi yung marami. Alam nyo, ang sinasabi lang po ng Bible at saka malalibel ka lang, pag pinertain mo sa isang individual yung imura mo. Pero if you're cursing, we can curse, sabi ng Bible. We can curse. Diba? Paul has cursed even the angels. Kung may mga ngaral sa inyong angels, i-curse ninyo. Ha? Huwag kayong papaniwalain ng mga maling aral. Okay? Read that in Galatians. Ha? Yung sabi ni Paul sa Galatians. Even an angel, curse. Pwede. Yan eh. Typical na yan, ngayon na words. Andun na rin kasi ako po dun sa idea na kailangan ng ipaunawa yun. Marami dito hypocrite pa. No? And when I speak the words, the Lord Himself nga, di ba? Tawagin niya yung mga Pariseo ng panahon na yun, di ba? Mga ulupong kayo, mga anak kayo ng dyablo, mga, ha? You see that? Ano po ang purpose nun ng mga nasa puso ni Pastor? Yung akin pong godly anger ngayon, sa maraming nangangaral, although walang perfect, kasi nga baka kulang pa yung kanilang kaalaman, yung systematic theology nila, baka sali-saliwa. Pero mga kapatid naman, hindi na ako doon, I'm not speaking for them eh. Tayo na nasa Holy and True Christian Fellowship, no? Tayo na dapat yung anointing na meron tayo lahat ngayong umaga, magamit na. Ha? Magamit na. Kasi, kailan pa? Pagpatay na ang kabayo? Magamit na. Kaya minsan, I stand before you now, hindi ako bias. I let go yung dalawa kong anak. Hindi ko sila para pilitin eh. Kahit Sister Michelle, ever since, hindi ko yung pinilit eh. Kung kailan nila gagampanan. Kasi yung anointing nandyan yan. Kaya nga minsan binibiro ako ni Sister Michelle, Pa, ikaw na, anointed ka naman eh, sa pagmimensahe. Well, ang heart ko kasi, ongoing. No? Na magamit ako ng Panginoon sa buhay na ito. Hindi ako magamit ng dyablo sa paraang pangmundo. No? Ang dami dyan eh, na nagpapagamit pa sa dyablo. Yung mga lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Alam niyo, I speak today dun sa isang katotohanan na marami pa pong Christian, medyo nakakalungkot, nasasayang po yung anointing. So, magpapatupad po tayo ng anointing of oil. Nagsisimbolize ito ng lahat. Yung may sakit, ito yon James 5, di ba? But it doesn't mean lang, ito para sa may sakit. Kaya hindi ito pwede tanggalin. Nung mga nagpapastor-pastora na yun, nag-aalam-alam ng sabi ng 1 Corinthians, nag-knowledge pop-up. Pero, hindi naman talagang hinirang ng Diyos. Alam niyo sa Lumang Tipan, bago hirangin ng Diyos, medyo may breaker lang si pastor. Nagkamali nung una, pagkakataon, tinignan nila si Samuel, si Saul, bilang first king. Kasi matipuno, malakas. Hindi pala doon tumitingin si Lord eh. Diba? Si David noon, nung hirangin kay Samuel ng time, anong tinignan ni Lord kay David? Yung heart. Kaya alam din ni David na kahit nagkamali na si Saul, hindi niya nilabanan. Alam niya kasi na ang Diyos ay may timetable sa panahon na yun para magtanggal kay Saul. Kaya nga, I don't want to be biased.
dami ko ng subok eh. Ilang kudita na ako eh. 3 na eh. Doon, di ba? Dito, 2. Hanggang ngayon, nagpapatuloy po ako maglingkod sa Panginoon. Notwithstanding yung pangyayari. Touch not my anointed. Hindi po ito para ipanakot. Kasi kung totoo yung hinirang ng Diyos na hinirang siya, inanoint siya ni Lord ng kanyang authority, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang pabor. I pray, kayo rin po sa inyo-inyong level. Kaya nga nagpapaalala ko, kung leader tayo, pangalagaan po natin yung katatayuan na yon. Kung matured na tayo, kunyari, worker na tayo, pangalagaan. Yung mga matured na natin ditong brethren, pangalagaan nyo yan. Kasi yung anointing na yon, na napapanahon na, yun po ang magdadala sa atin, sa pangako na yun. That we will reign. Yan yung tema natin. We will reign with our God sa takdang panahon. Kaya nga biniro ako ni Darlene kaninang umaga. Pastor aga ko pastor tuloy mo lang yan, Darlene. Maaga ka lagi. Tapos bibigay ko na sa iyo susi, Darlene. Ikaw na magbubukas ng church. Ito umaga. Kasi walang umaako ng pagbubukas ng church. We are called to serve the Lord. We are not just called to be saved. And someday, mga kapatid, and malapit na, hindi po ako nagkukulang ng reminder sa inyo sa international news. May mga sample naman kayo eh. I-genie nyo anong nangyayari na sa buong mundo. Enjoy life with God, our family, and I hope you can enjoy serving the Lord in His ministry. Dami po pwedeng gawing ilustrasyon. Kaya nga, paki-assess po mga sarili natin bago tayo mag-anointing of oil. Mamaya. Dami sinimbolize Matthew 25, yung oil, dun sa mga parable of the 10 virgins. Oil di ba? Paano nila i-maintain yung lamp nila? Or, dahil ba, physically, katulad na din ba tayo ng iba? Pag tumatanda na, wala na. Hindi na mini-maintain yung dapat. Ako, I'm trying my best. Mag-push up pa rin, gumampan pa rin. Kaya nga lagi kong sabi dun sa 2 kong anak, hanggang kaya ko, namin ni Sister Michelle. And may isang magandang song si Pastor na naaalala pag mga panahon na pagod na rin ako, nanghihina, but I never did yung tatawagin nating na prostrate. Hindi naman ako fake Meron akong mga expectation pag hindi na alam niyo, pag hindi na nangyayari, nililet go ko na lang. Baka nga, totoo yun, pag tumatanda na, wala ng mga, totoo yun, hindi ko kayo Andyan Sister Michelle ngayon. On my side, siya nakakaalam nun kung paano patuloy akong nag-aano ng mga dapat, na magagawa pa namin. Ngayon, ang issue nga namin, ang focus niya kay Aya Siyempre, tumutulong kami. Hindi ako para doon maghanap ng time ko. Pero, yun nga mga misis, baka yung mga time ng mister ninyo, Kasi meron doon, pinapanood kong isang, masyadong, yun nga, mga workaholic. Daming commercial niyan yung gatas tungkol sa anak, napapabayaan yung mga anak, di ba? Masyadong sa trabaho, ang mga magulang. Yung simple kasi nung anointing, yan. Hinirang ka bang maging magulang? Gampanan mo.
Hinihirang ka bang maging asawa? Gampanan mo. Tanungin ko yung mga kami na lang ni Sister Michelle nakakaalam nung sa amin, level. Doon sa mga matatanda na ang pagsasama, ilang years na, kami mag-anniversary na naman sa November, nag-I love you pa ba kayo? I love you pa kayo? Binubuksan mo pa ba ng pintuan sa kotse si Budet? O bahala ka na dyan, Budet? Mag-drive ka na dyan, bahala ka na. Gentleman pa ba si Daddy? Si Ishi nakatingin. Pero nung naliligaw pa lang, alam nyo yung mga dalaga natin dito, niloloko lang kayo ng mga boyfriend nyo. Ewan ko lang sila Ma'am Joyce at si Edmar. Dinidibdiba mo na ba si Edmar? Kaya si Sister Mercy, mag-isip-isip ka, Sister Mercy, bago kayo ni Brother Wilson. Siyempre, issue sila sa atin, di ba? Bilhin nyo, parehong balo, sakasakali, naghihintay lang tayo ng kanilang timetable. Ano ba kaya yung magiging pagmamahalan, pagsasama? Yan. Ito may magandang song po. Lagi ko naman sinasabi yan sa relasyon, dapat love triangle eh. Pero, alam nyo, kahit si Pastor, tanggap ko na lang lahat ang issue. Minsan sabi ko kay Sister Michelle, alam ko pagod na Sister Michelle, sige naman, pahinga ka na, tulog ka na. Wala lang kaming oras, minsan magkwentuhan nga kasi pag tulog na yan sa gabi. Pagod pag-aalaga sa namin kay Aya. Hugot yan, hugot. Hugot yan. Hugot yan, hugot yan, hugot yan. Hindi na ako masamahan sa ministry kasi dahil nakatutok kami. Kagulo kami. Ayan, bumisita sila, Sister Jess, sa bahay nung Sabado. Alam kita nila yung itsura ng bahay namin. Kagulo. So, but what keeps us? Kaya nga, hindi, sige, wag na yung katabi. Pakikapan nyo na ng mga sarili nyo. Mainit ba kayo? Mainit? Mainit? Mainit ba kayo? Kasi baka wala na yung init. Yung first love, sabi ng Book of Ephesians. Ninong Bong, Ninang Jane, tingnan natin tong kantan to ha. Kantayin lang natin, sir, ma'am. Pakisuyo. Thank you, nandiyan kayo lagi. Gusto namin patuloy marinig ang inyong mga talento. Bibihira po, mga kapatid namin sa FB Live. May mga kapatid tayo, the Vision Stands worldwide, no? In holiness and truth. Naalala ko lang po yung isang song na kinakanta namin noon nung bata-bata pa akong pastor. At hindi po ito nagbabago sa puso ni pastor. Sige nga po, Ninong Bong, Ninang Jane. Yes, Lord. Give me oil in my lamp. Hallelujah. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing. Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me love in my heart to keep me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, keep me serving, to keep me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna.
in my heart to keep me resting. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart to keep me resting. To keep me resting till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the For King. the last time. Give me joy in my heart to keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart to keep me praising. To keep me praising till the break of day. Let us Sing sing Hosanna. Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Hallelujah! Hosanna to the King of Kings! Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Amen. Jesus. Thank you, Ninong Bong, Ninang Jane, for that nostalgic song. Way back, mga 1993 yan, 94. Nandun pa lang po kami sa Puok. No? Ganda, ma-refresh no, tayo dun sa mga katotohanan na yon. But without the Holy Spirit, in feeling us, hindi natin magagawa yung sa Ephesians na do not grieve the Holy Spirit. Hindi niyo magagawa yung walk by the Spirit ng Galatians, ng live by the Spirit ng Romans. Hindi magagawa yun eh. Hindi magagawa yun. 35 years in the making ng inyong pastor. I have that. I have that oil in my lamp that keeps me burning. Thank you, Ma'am Lorna. Kayo yung mga original noon. Hanggang magdatingan, mga core, second core, leadership. Si Ma'am Lorna lang natira sa original kong leader noon. Eh. Then, nag-add up. Nandiyan na sila. Di ba siyempre, may backup lagi, Sister Michelle. Una ko mga manggagawa noon. Although kailangan lang po ni Sister Ningning magpa-check up ngayon. May schedule check up po Sister Ningning kaya nagpaalam. Sila nila Ma'am Tessa, mga una ko pong manggagawa yan noon, kaagapay. And hanggang nagdatingan na po kayong lahat. Kayong mga bago, God bless you. I hope you will keep your lamp burning until the coming of the Lord. Sa mga bago naming kapatiran, Sister Mercy, I pray mapanatili niyo po yung ilawan na yan sa pananampalataya po natin. Minsan yun yung sinasabi ko eh. Bakit kaya ng tao sa trabaho, sa school, sa mga kung ano-anong bagay. Pero yung sa Panginoon, diyan ka muna, Lord. Leaders, join me here for a prayer now. Council, ano po kayo? Lord, indeed, you have been with us. Forthcoming, our upcoming anniversary, we are preparing, Lord, ourselves. Nandyan po sila, Ma'am Lorna, Ninong Bong, Ninang Jane. And very timely ngayon, nandito kaming kabuuan, even Sister Je. Of course, I have announced Sister Ningning for a checkup now.
Alam niyo yung himalang ginawa kay Sister Ningning, but kailangan po siya schedule today. Lord, today we just commit our lives continuously mula po sa pagkakahirang mo, sa mga iba-iba naming lingkod na ito. Sama-sama kaming nakatayo sa umaga pong ito, sa kanya-kanyang panahon. At Lord, kaibigan ni Sister Jet, asawa. My joy always to just be, Lord, sabi nga, use of your anointing. Yung literal term, minsan binagamit na biruan, anointed, etc. But Lord, ikaw po yun. Ikaw yun. We need that, Lord, as we now pray for our brethren sa kanya-kanyang antas ng pananampalataya. And I would like really to take this time, prayer of faith, prayer of the righteous. Ma'am Geraldine, your privilege for your pastor. Thank you sa Amen. panahon. Father in heaven, salamat po sa buhay ng aming pastor. Salamat po sa kanyang kalusugan. Patuloy mo naalagaan siya, Lord. Salamat po sa kanyang puso ng paglilingkod sa inyo. We pray, Lord, that to continue to empower our pastor sa kanyang mga dinadaan ng sitwasyon, sa kanyang mga inaalagaan, Lord. Patuloy, Lord, aming inaangkin ang kabutihan mo, Lord, para sa kanya. Salamat po. At Lord, salamat, Lord, sa kanyang puso patuloy na dalisay na naglilingkod po sa inyo. Lord, alam po namin ang kanyang mga naging sakripisyo, ang kanyang pagpapagay. Hindi nga po siya napapagod, Lord, sa kanyang pananampalataya. Pagdating, Lord, ng kanyang physical na kapaguran. But thank you, Lord, you have given him the wisdom to rest upon you. Always, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Lord, alam mo na mahal namin ang aming pastor. Salamat po. Mga pagkakataon, Lord, hindi namin siya nauunawaan. But Lord, salamat dahil kaisa niya po kami sa pananampalatayang ito at sa aming iglesia. Amen. Maraming po salamat, Lord, with a grateful heart. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sige po, we commit our anointing of oil. Sige sir, we just pray for them. Sa inyo pong mga tahanan, you pray for your loved ones po. Let the anointing of the Lord be upon us all. Sige sir, we move na lang. Praise. God, I live to worship you. All my life I offer you simple melodies of sacrifice. Open hands and open heart. You're the only one I want. Your presence is my treasure, my delight. To dwell within your house for my saints. Knowing you is everything. I
of lesser things. You alone are worthy of my praise. So steering me in passion for your name. Fall like rain, and Holy Spirit fall like rain. And Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. God, I'll live to worship you. All my life I offer you simple melodies of sacrifice. Open hands and open heart, you're the only one I want. Your presence is my treasure, my delight. So steering me a passion for my days. Fall like rain, and Holy Spirit fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. Fall like rain. Fall like rain. And Holy Spirit fall like rain. And Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are. Oh, the beauty and the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are. Oh, the beauty and the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. Fall like rain, Holy Spirit fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. Amen. Sama po ng pagkakataon sa kanya-kanya pong mga tahanan. Let us commit a prayer now. Lord, you might just, Lord, again and again, Lord, commit our hearts and just keep it burning, Lord, until your second coming. In Jesus' name. Amen. Amen.